So, yun na nga. Welcome back mga loves. Andito na tayo ngayon sa ating kusina. Nakapaglinis na tayo kasi ayoko talaga ng makalat na kusina. At, ano lutuin na natin ngayon? Yung lapu-lapu na bigay ni Idol Jeff. Yung nabakaw natin kahapon. O, di ba? Lakas sa ating mong bakaw. Magkano yung worth 15,000 daw sabi ni Idol Jeff. Diyos ko po, ama. So, ayun na nga, tuturo ko sa inyo yung step by step kung paano lutuin yung sweet and sour lapu-lapu. Hindi ko alam kung pare-pares tayo ng pamamaraan kung paano lutuin yun. But then again, tuturo ko sa inyo yung pamamaraan ko kung paano lutuin yung sweet and sour lapu-lapu. Let's go! Abangan nyo! Okay, so ito na nga, andito na yung ating mga ingredients. Of course, meron tayong bawang, sibuyas na puti at saka sibuyas na pula. Mahilig ako magluto ng ano. Yung pula ay sinasama ko sa gisa, tapos yung puti, bago ko hanguin, nilalagay ko to. Gusto ko yung ano to, raw, kumbaga. Hindi ko siya lulutuin. Luya, of course, bell pepper, and then carrots. At syempre meron tayong tidbits dito. At isi-save natin syempre yung sabaw ng pineapple tidbits. Siyang ating magiging sabaw ng sweet and sour natin. At syempre palalaputin natin yan. May kulang pa tayo, ketchup pala, ketchup. So ayun, let's do this! So yun na nga mga loves, ito na yung nabakaw natin kay Idol Jeff kahapon, no? O, kita nyo, I love you yan, tatlo yan. O, diba? Isa, small, medium, at saka large. Na walang extra large, hindi na pasama ni Kuya Ikar eh. Kakapal na mukha nyo. Tapos na paano tayo dito, oh. Meron na kagad tayong duguan na kagad tayo. My God! My God, duguan tayo sa ano. Tigas ng tinik niya kasi. Ayan. So, pinapaano lang natin siya. Dinidefrost lang natin siya ng very light. Of course. Ito ay nakaliskisa na nila Kuya Ikar kahapon. Kaya wala na ako masyadong worry dyan. Hindi lang ako mahilig magluto ng isda na may palikpik. Kaya ito, tatanggalin ko ito mamaya yung mga palikpik niya. Ito, tsaka ito, tatanggalin ko yan. Kasi masakit mag ano yan. Natusok ako. May padugo na si Mayora. Waka mo daw rin. May patugo. Wala na. Mababaw lang pala. Chusera lang pala ako. Okay, go.
Siyempre, pagkatapos natin kaliskisan, tanggalan ng palikpik. Simutin natin yung mga kaliskis na natira. Feel ko magkaliskis ngayon kasi syempre nakabili tayo sa Shopee. Sa Lazada ng ng pangkaliskis. So, liver. Pinag-anis ni Lazada ang bubay ko. Baka naman, Lazada! Okay. Babangan natin yun. Pero hindi ako nag-aangat ng isda. Okay. I think we're good with this one. And we're back! So, ayun na nga, ang gagawin na natin ngayon pagkatapos nating kaliskisan, tanggalan ng paligpik yung ating isda. Ang gagawin ko ay ipiprito ko siya, i-deep fry ko siya actually, deep fry. Ayan, di-deep fry ko siya. At while I'm frying the fish, social pala English siya. Galing mo pala dyan Hindi ko alam Call center yan siya. Ayun nga, piprituhin muna natin yung isda natin. Tapos habang piniprito ko isda, doon na ako maghihiwa ng mga natin, ingredients natin, like yung pinakita ko kanina, luya, bawang, sibuyas, carrots, and all. Yan, lahat yan. Hihiwain na natin yan siya habang nagpiprito tayo para hindi sayang yung oras natin. Let's multitask, kumbaga. Yan. At may makulit na bata dito. Say hi, say hi. Hi. May makulit na bata. Nagbabasag ng ng mga baso. So, yun na nga. Let's do this! Okay, so, na-preheat na natin yung pan. What we're going to do now is we're going to pour the... Anak, don't shout. I'm vlogging So, what we're going to do now is we're going to pour the oil in our hot pan. Remember na dapat mainit yung pan natin para hindi dumikit yung isda. Kasi hindi siya non-stick pan. But if you do have non-stick pan, I would suggest to use that. But then again, we don't have that. Kaya ito yung gagamitin natin. Ang ating pan. Ayan. May makulit na bata dito, nagpipindot. Ayan, Okay, so bago natin prito. Aray! Sakit. Bago natin i-prito, lalagyan natin siya ng cut, syempre. Lagyan natin i-slice natin yung niya. Ayan. Both sides, syempre. Sana may mas matalas-talas na kutsilyo. Shout out! Oh my God, yung kutsilyo kong forever na yata tong... My goodness.
Ayan. So, lalagyan natin siya ng, of course, salt. Aray ko. Aray. Dapat talaga dahan-dahan. Ito, ang sakit. Ito, meron siyang tinik. Matalas. Dahan-dahan talaga yung pagka-hold mo sa kanya. Ayan, nilagyan natin siya ng salt. Very light lang na salt at tayo naman natin maging maalat yung ating fish at masayang yung fresh na fish ni Paring Jeff. Bigyan ni Paring Jeff. Ayan, Ayan, lagyan natin ng salt and pepper. Tapos, ayan, balik-balik rin lang natin siyang ganyan para ma-absorb niya yung salt and pepper na nilagay natin. And then, iset aside muna natin yan. Go for the next one. Do the same thing. Of course, hiwaan siya. Nang napakatalas nating kutsilyo. Leche boy! Labas na yung mata niya pero hindi pa siya naiitig. Nakalabas na yung mata ng fish. Tingnan nyo. Nakalabas na yung mata ng fish, di ba? Nandilat na siya, Gigil na ako sa paghiwa, Ayaw niya pa rin lumabas, di ba? Very wrong. Ayaw lumabas. Ayaw niya pa rin mahiwa. So, good luck sa kutsilyo kong aray. Yan. And then pepper. Yan. Ito. Ay, pwede na natin ngayon tong i-prito. Kasi silang dalawa dito, I think. Kasi hindi kasha yung ating large na fish. So, yung small at saka medium lang yung isasalang natin. Let's check. Wow! Diba? Labarn! At habang nag-iprito, gano'n na naman gawin natin dito sa isa. Medyo, ano pa ito siya? Medyo matigas pa. Ito. Ice, baby. Ngayon lang natin siya ng... Kasya kaya ito dito sa pan ko? Parang hindi. Yung bango. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko mamaya. Mag-ahasa ako ng kutsilyo, leche. Ay, nako. Leche plan. Meron pa ako dyan isang polo shirt, I think, na green. Yan. Okay. Siyempre. There's a drawer.
Okay, so pwede na natin siyang baliktarin. O, diba? Perfectly cooked. Diba? Ang perfect. Hindi kumapit, diba? Kasi kailangan mainit na mainit ang inyong kawali. Para hindi kumapit yung ating isda. Hindi ba kami yung mga pandalawa? Mga maong? Naku, daddy, may nakita nga ako mga maong mo dun sa labahan eh. Hindi ko alam ba't nando dun, yun ang ginagamit. Pati nga akin. Wala na dyan. Puro shirt yan. Ewan ko kung nandiyan dyan. Tingnan mo. Pero ang alam ko'y wala. Ano na mga white? Nandyan sa drawer.
Tapos na tayong hiwa. So, ayan, may carrots tayo, may bell pepper, may luya, sibuyas na pula, bawang at sibuyas na puti. Siyempre, kasasalang lang natin ngayon yung pinakamalaki, yung large natin lapu-lapu. Naprito na natin yung dalawa, nalilito na sila. Ayan, 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 ayan. Ano pa ito? Subukan ko nga dito sa ginagawa ko. Pero you can see. Wow! So, ay my God. Hindi talaga ako marunong nito. Oh. Kita nyo? Kung paano ko siya nabuksan. Hayaan mo na yan. Okay na to. At least, mailalabas ko siya ng maayos. Pagkakunin na natin yung aray, aray, aray. Ayan. Okay. Tignan mo, ang perfect ng pagkabukas ko ng isa kanina. Diba, ang perfect. Pero hindi na gumalaw sa pangalawa. I don't know why. Maybe because yung lata is slightly deformed. Oh, may gayon. Yan. Okay naman siya kanina. Nag-work naman siya. Yung pangalawa hindi ko magawa. Sorry. Yan. Anyways, Nana na natin siya. Nasama na natin siya. Yan o. Ay! Hindi na naglag. Sayang. Ay! Kaya natin yun. Ayan, so dahil maliit yung pan natin, kailangan natin ilagyan ng pagka ng kaunti yung ating pan. Kasi kakapit siya kapag hindi siya luto. So, uninuna ko muna yung ulo na lutuin. Para may balik-balik ko siya. Kasi yung punto mo, kailan naman medyo naman na siya. Kunti lang yung kulang na pag-prito sa kanya na mantika ay linis. Ayun. Medyo drop. Isa na tayong matalsikan. Oh my God! Struggle is real. Pero kaya natin gawa ng paraan yan. Siyempre, dahil resourceful tayo, diba? Guys, on! Ayan, so nabaliktad na natin ang successfully ang ating lapu-lapu. Very, very golden brown. Diba? Ayan, talagang gusto ko ma-achieve. Gusto ko yung crispy, delicious na fish. Ayan o. Ganyan. At kasalukuyan nag-brown out na naman dito sa Nasugbo. Ano naman nangyari, Batarek? Diyos ko po, ama. Wala namang kuryente. Meron na? Ay, may kuryente na pala uli.
It's a prank! O, diba? Gayon. Namatay ba naman ang aking, namatay ba naman ang aking ilaw dito kanina? At saka yung aking ring light. Hindi ko nakikita yung aking beauty. Ayan o. So, ayun na nga. Dahil umulan, hindi sila makapagkabit ng plywood dun sa banyo na ginagawa. Kaya, ito. Tambay na naman ang mga lolo mo. Ito na yung ating lapu-lapu. Oh! Diba? Oh, diba? So, yun na nga. Welcome back mga loves! Gagawin na natin ang sauce ng ating, ano nga to? Sweet and sour. Bigla nagtanong kung anong lulutuin. Ay, kalimutan ko na yung lulutuin ko. Ay. Siyempre, unahin natin yung bawang sibuyas, ganyan, luya. Luya. Pang-saute ng ating mga ingredients. Ayan. So, here we have our tomato sauce. Ito ay 200 gram. So, we're going to put it all here sa ating sauce. Ayan. Tapos akin na yung ketchup, anak. Tapos halu-haluin lang natin yan siya. Halu-haluin. Si Daddy ay mahilig sa sweet. Kaya, medyo, natin to, patatamisin natin ng konti kasi gusto niya yung sweet talaga. Kaya talaga niya ako ginawa kasi sweet ako. Asan? Mga ganyang eksena kapag malalaman na. Tapos ilalagay na natin ngayon yung, kapag kumukulo na yung ating lahat ng ingredients na nilagay kanina, ilalagay na natin syempre yung sabaw nung pineapple tidbits natin kanina. Ayan. Tapos tsaka na tayo mag-a-add ng sugar later. Syempre. Para sa ating tamis. Titikman natin kung ano na yung, kung okay na ba yung tamis niya, kung kulang ba, ganun. So, habang pinakukulo natin ito, lalagyan na din natin siya ng ground pepper. Ground, hindi powder. So, ground pepper. Pinch lang, konti lang, para to taste, ganyan. Pepper to taste. Ayan, tingnan natin siya. O, diba? Laban! Tapos a pinch of salt again, para dito sa ating sauce. Pinch of salt, diba? Rock salt yung gamit ko. So, konting-konti lang talaga dapat yung ilalagay mo kasi rock salt nga siya. Halo-halo ng very light. And then, kukuha tayo ng ketchup. So, andito na yung ketchup natin. Dinisolve ko lang siya ng konti sa water. So, ang natin, yung ketchup natin is like 3 tablespoon. Ayan. Tapos yung ating tubig ay enough lang para ma-dissolve yung 3 tablespoon na ketchup natin. Tapos, if you want to make it thick or palaputin yung ating sauce, you can also use cornstarch. But, let me check muna yung sa akin. If not, kasi okay lang din namang hindi masyadong malapot. I mean, ito okay na yung ganitong
lapot. Pero para kumapit doon sa ating isda, ang ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng cornstarch para lumapot. Ayan. Pwede natin siya lagyan ng 1 tablespoon na cornstarch para lang pampalapot. Pero tutunawin muna natin yun. I-dissolve muna natin siya sa water. Again, para lang ma-dissolve yung cornstarch. Enough water lang para ma-dissolve yung cornstarch. Huwag natin sobrahan. Ana? So, 1 tablespoon. Kasi ayaw naman natin na sobrang thick na sabaw. Kaya ano lang, yung enough lang na lapot ang gagawin natin. Actually, ito malapot na to siya eh. Pero para dumami ng konti din yung sabaw natin kasi syempre may mga bata tayo na kakain nito. Yung mga anak natin ay naririyan. So, kailangan nating medyo dagdagan yung ating sabaw. Ayan nga, habang nagano ako, nagbablog ako, may nagpapatugtog ng malakas. Congratulations talaga sa akin. Copyright ito is real. Johan. Ito, tsaka maglalagay tayo ng umami, ng MSG. Ayan. Gumagamit ako ng very light lang. Very light lang naman para to balance the taste. Ganyan. Pagpadagdag ng lasa. Ayan. A pinch of umami. Ayan. Tikman na natin muna ang ating... Ako, tumitikim ako ng niluluto ko kapag halimbawa lulutuin ko to na iniisip ko si Olen, halimbawa kasi gusto niya matamis yun, tsaka lang ako tumitikim. Pero pagka yung halimbawa panghanda, hindi na ako tumitikim ng handa hindi ko na tinitikman yung mga putahe ko kasi alam ko na yan, memorize ko na yan, alam ko na sa utak ko na okay na yung lasa niyan. Pero dahil nga hinahabol ko yung lasa na gusto ni Olen, kailangan ko siyang tikman. Perfect. Pero dadagdagan pa natin ng konting sugar. Tapos sinaan na natin yung apoy kasi maglalagay na tayo ng cornstarch, pampalapot. At saka kahit konting pagtingin, baby. Ganon. Lagyan natin ng konting suka. Dahil nga sweet and sour, diba? Sweet and sour. Konting suka lang, o, diba? 1 tablespoon is enough. Tapos, let it simmer muna. Huwag yung muna nga haluin. Huwag yung pakikialaman. Hayaan yung maluto yung suka. Hayaan yung maamoy yung amoy na maasim, ganyan. Ayan yung maasim na kilikili, parang gano'n yung amoy. Go! Ilaban nyo yan. Yun lang, gano'n lang muna gagawin nyo. Pag naamoy nyo na yung maasim, yan, go! For halo na kagad ang mga egg ng mga baka, magluluto na ganitong sweet and sour. Ayan, so amoy natin. O, diba? Inaamoy, ginaganyan, no? Ayan, so naamoy ko na yung suka. Pwede na natin siyang haluin. Haluin. Ayan. So, pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung ating hinaano natin ang apoy pala. Tapos, tsaka natin ilalagay yung ating cornstarch. Makita. Kung nakikita nyo ba ako. Ayan o. Ayan. So, bago natin, syempre, ilagay yung ating cornstarch na tinunaw sa tubig. Ano to ha? 1 tablespoon to ng cornstarch ha. Ayan. Tapos, konti-konti lang. Add it gradually. O, diba? Ayan. Dahan-dahan. Tapos, yung heat dapat ng, ng apoy nyo ay sobrang hina. Medium ba? Ganun. Mahina pala.
medyo mahina. Para maluto siya ng pantay at hindi siya magbuo-buo. So, welcome back mga loves. Tapos na ako mag-plating. At ito na ang ating kinalabasan, ang ating sweet and sour na binakaw kay Idol Japper Sniper. Ang kakapal na mukha nyo. Bakit parang kinukuha ko ng liwanag? Tingin nga, very late pala doon. May pag ganun pala si Mayora. So, ito na ang ating mahiwagang sweet and sour. O, hanapin nyo dyan yung lapu-lapong lumabas yung mata kanina. Hindi nyo na makalaman, di ba? O, di ba? Ayan yun. Nilagyan lang natin siya ng, ng spring onion para maganda siyang tingnan sa presentation. Ayan o. At hanggang dito na lamang po mga loves ang ating vlog for today's video. Maraming salamat sa pagtutok, sa pagsubaybay at sa pagsuporta sa aming challenge. Maraming salamat kay Idol Jeff sa pagbibigay ng another opportunity again. Ano ba yan anak? Itaas mo naman ng konti. Parang pa-nerd na yung ko tuloy dahil sa pailaw mo. Ayan, maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity para makasali kami sa challenge na to. Kasi malaking tulong yun sa amin actually. Para mapagawa na namin yung bahay namin. Kasi hindi naman ganoon kalaki yung funds namin. I mean, kaya nga paunti-unti yung gawa namin dahil nga hindi sapat yung funds namin. And I know na kaya kami sinali ni Idol Japper dahil nga para kahit papaano makatulong sa pagbuo ng aming dream house. Ayun. Maraming salamat again sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga supporters ng Soward family, Soward community, lahat kayo. Hindi ko kayo kayang isa-isahin dahil super dami nyo. Nauso kasi yung super eh. Ayan, nagagaya ko tuloy. Dahil yun nga, super dami nyo. Maraming salamat again sa inyo. At hanggang dito na naman po ang ating vlog for today. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye!